Santo. Amen. Maghari nawa ang kapayapaan sa tahanan ito, sa pamilya. Dominador, Mr. and Mrs. Odias, at ang mananirahan ng lahat ng taong sa pamilyang ito. Mga kapatid, halina't makinig sa banal na salita ng Diyos, nang makintal sa ating puso at diwa ang aral ng gabay ng mag-anak sa kanilang buhay. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon ay may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya ay napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya ay tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka kaagad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagugulong-bulungan. Nagkikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na bayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nalikap. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Unang-una sa lahat, congratulations po sa pamilyang ito. At ngayon ay humingi ng pagbabasbas o blessing sa bahay. Alam natin, ang pagbabasbas pala sa bahay ay nakaugat doon sa kwento ni Zaccheo na nais na makita si Jesus. Hindi alam ni Zaccheo, ayon sa narinig nating Ebanghelyo, kasi gusto lang naman niyang makita dahil narinig niya si Jesus, di ba? Yun pala, siya pala ang hinahanap ni Jesus. Kaya nga sinabi ni Jesus, Zaccheo, bumaba ka dyan sa puno ng sikomoro, sapagkat ako ay pupunta at papasok sa bahay mo. Di ba napaka-surprising yun sa isang pamilya na ang Jesus pala ay nagkikidalaw din sa mga tao kahit hindi niya kakilala, di ba? Kilala ng publikano, ibig sabihin, equivalent ng publikano yung mga BIR yun, or mga tax collector, no? So, kaya ang mga tao, alam niyo, noong panahon ni Jesus, meron na din mga tao, mga chismosa, nagbubulong-bulungan sila, di ba? Ayon sa Ebanghelyo, malinaw naman po eh. Sabi, nakikituloy daw siya sa isang taong makasalanan. So, sa ngayon naman siguro, wala naman siguro mga tismosa dito. Mag-ingat lang tayo sa mga Facebook or mga video-video, wag lang ipasok, baka mamaya mag-inom tayo ng sabaw ng buko. Yun pala, sabi nila, lambanog. Ito to naman, nakainom na tayo ng lambanog kanina eh. Ang malaga, ang blessing pala, ay ang pagdalaw ni Jesus sa isang bahay, sa isang pamilya. Kaya nga po, hindi naman po lang talagang bahay ang binabasbasan eh. Ang napaghalaga yung tao. Hindi naman pumasok si Jesus sa bahay ni Zaccheo para makita yung napakagandang carpet ng bahay, napakagandang bintana at pintuan. Hindi. Gusto lang ni Jesus na pumasok doon at makipagpintuan kay Zaccheo. Anong nangyari ni Zaccheo pagpasok ni Jesus sa bahay ayon sa Ebanghelyo? Di ba nagkaroon siya ng instant conversion, yung pagbabagong buhay? Pagpasok ni Jesus, nagbago siya. Sabi niya kung may nadaya daw siya, ibabalik niya. Tsaka sisimulan niya ang pagsunod sa buhay ayon sa utos ng Panginoon sa Kristo. Ito pala si Zaccheo, isang secret admirer ni Jesus. Kahit siya ay publikano, kahit siya ay tax collector. Mga kapatid, tayo rin. Sa araw na ito, sa hapon na ito, hindi man ako kamukha ni Jesus, hindi man ako si Jesus, ngunit ako ay alagad ng Panginoon. At siguro, kaya ako inimbita kanina ni ate na mag-bless ng bahay, sapagkat nais niyang ang pagdating namin bilang mga instrumento ng Panginoong Jesucristo ay ang pagdating din ni Jesus sa pamamahay na ito. Kaya nga ulitin ko ang sinabi ni Jesus nung pumasok siya sa bahay.
Pakinggan ninyo, itong pinaka-significant meaning ng blessing na siguro hindi nyo pa narinig. Ngayon ipapaliwanag ko sa inyo. Ito, nang pumasok si Jesus sa bahay ni Zaccheo, wala siyang sinabi, napakagandang bahay ninyo, pa-snack naman dyan. Ito ang sinabi niya, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa bahay na ito. Siguro ulitin ko itong salita ni Jesus na ito. At ako naman ay alagad niya, ito din ang sasabihin ko sa bawat isa dito sa bahay na ito, sa may-ari ng bahay na ito. Ang blessing na ito ay ang pagdating din at ang pagsimula ng kaligtasan ng pamilyang Udiyas. Ang kaligtasan na way darating na totoo sa pamamahay na ito. Nais naman ang talaga ng Panginoon na lahat tayo maligtas. Nalulungkot siya pag tayo yung walay sa Kanya. Kapag wala tayong panahon sa Kanya, nalulungkot at para masasaktan din siya. Ngayon, tuwang-tuwa siya at alam kong kasama natin siya ngayon. Naging instrumento lang ang fiesta ni San Isidro. Ngayon, ay sasabihin ko at ulitin ko. Tunay nga na dumating ang kaligtasan sa bahay na ito. Kaya nga mamaya, pagbabasbas ko, hindi ko lang po babasbasan yung mga haligi, yung mga agdan, at yung buong bahay, yung material structure. Gusto kong babasbasan ang lahat ng taong naririto ngayon, lalo tigit ng pamilya at mga anak. Sabagat, may kasabihan nga po sa English na, there can be a house without a home, and there can be a home without a house. Ang mahalaga yung tahanan, yung pamilya, hindi yung bahay, yung material structure, yung house. Ang mahalaga yung home, yung tahanan. Kaya yun po yung the image of the family. At sabi nga ni Pope John Paul II na naging santo na, Saint Pope John Paul II, a family is an image of a domestic church. Tayo ngayon, marang maliit tayo na simbahan. Akala nyo ba nandito lang kami para makikiinom ng sabaw ng buko o makikikain ng inihaw na talong o anumang ihanda sa amin? Hindi po. Nandito po kami dahil kami tuwang-tuwa, kagaya ni Jesus, na inimbitahan nyo kami. Parang darating talaga ang totoong kaligtasan ng bawat isa. Diba ayaw nyo po nun? Ang Panginoon hindi natin nakikita pero nandito siya. Ako, maaaring ginamit lang niya ang isip at pananalita ko. Pero higit sa lahat, pag nilayan ninyo ang house blessing, mas malalim pang sasabihin niya sa inyo. Okay ba kuya? So ngayon po, ay ipagpatuloy natin ang pagbabasbas ng bahay at pamilya. Mga kapatid, halina't dumulog sa Ama na bukal ng buhay ng lahat ng mga mag-anak at sambayanan. Ang ating pong itutugon sapagkat lubha kang mawain. Sapagkat lubha kang mawain. Kasi mayroon po kasing babasahin dito may-ari. Kasi kung ako ang babasa, baka ako magiging may-ari ng bahay nito. Gusto ko rin, pero mabuti yung may-ari na po. Eh, may-ari po talaga nakalagay. May-ari. Amang mapagmahal, lubin mo pamayanihan ng tapat na pagmamahalan ang aming tahanan. Niluluhod namin. Sapagkat lubha kang mawain. Amang mapagkalinga, lubin mo maging bukas palad kaming lagi sa mga kapuspalad, dukha at sawi, iniluluhod namin. Sapagkat lubha kang mawain. Amang may kapal, lubin mo maging masikasi kami sa pagpapalaganap ng iyong paghari, niluluhod namin. Sapagkat lubha kang mawain. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, ibinigay mo sa amin ang iyong buhay at pagmamahal. Ibinigay mo rin sa amin ang napakaraming pagpapala at blessings sa pamilyang ito. Tangkilikin mo ang iyong namimintuhong angkan, yamang ikaw ang pinagmumulan ng kanilang mabubuting pagsasamahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Manahan ka, Panginoong Jesucristo, sa pamilyang ito, sa piling ng mga nagpapasinaya sa bahay na ito, at umihiling ng pagbabasbas sa iyo, upang sa paglagi rito'y kanilang madama ang iyong pagkuko, upang sa paglabas dito'y kanilang makamit ang iyong pagtataguyo, at upang sa pagbalik dito ay kanilang mapaunlakan ang iyong pagpasok, hanggang tanay sumapit sa iyong inihandang tahanan, sa maligayang pagpisan sa iyong Ama sa kalagitan, hari naming nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Basbasan mo, Panginoon, ang bahay at ang buong pamilyang ito sa ngalan ng Ama at
ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aakyat na. Father, mauna. Kahit yan na lang po kayo. Kami, Sige. kami na lang aakyat. Sige. Mayroon pa palang Therese. Iikot na po. Iikot pa rin. Magsasabi niya niya pagkaikot. Lahat ng bahay pa. Lahat ng labas. Big problem. Bukas ay magkikita kami ng Ang banal na tubig na ginamit nating pagbabasbas ay tandaan ng pag-iisa sa kamatayan sa buhay ni Kristo at tandaan ng pagpapala at kaligtasan na ibinahagi niya sa pamilya. Ang kapayapaan kaloob ni Kristo ay magharing nawa sa ating puso at ang salita ni Kristo ay malaang lubusan sa ating kalooban. Upang anuman ang ating ganapin sa salita o gawa, ay mangyaring lahat sa ngalan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng pagbabasbas, congratulations po sa pamilyang Ortiz. Palay ganito, ano pag bigas pa sa palay, nagbubutas yung lalagay ng pera. Kami ni Maring. Akin na. Masami, bebe. Kali tayo. Dito pa si Ariel.